opisyal ng Philippine Air Force ang kasalukuyang sumasailalim sa investigasyon matapos ireklamo ng panggagahasa. Ayon kay AFP Acting Spokesperson Colonel Maria Sherry Pai Fernandez, hindi kinukonsinte ng ahensya ang mga iligal na gawain ng mga uniform personnel, kaya naman seryoso nila itong iniimbestigahan. Pinaghihinalaang January 29 ngayong taon nang nangyari ang insidente matapos ang isang night out event. Sinibak naman sa puwesto ang naturang opisyal matapos magsumite ng reklamo laban sa kanya. Patuloy na isinasagawa ng Dole Davao Oriental Field Office ang profiling ng mga batang manggagawa upang matukoy ang mga angkop na interbensyon para sa kanilang kapakanan. Bahagi ito ng Child Labor Prevention and Elimination Program na layuning mailayo ang mga bata sa mapanganib na paggawa at mabigyan ng suporta ang kanilang mga pamilya. Ang programa ay kaakibat ng advokasya ng Administrasyong Marcos Jr. na magkaroon ng child labor-free na Pilipinas alinsunod sa RA No. 9231. Tinarget namang suyuri ng MMDA Special Operations Group Strike Force ang mga illegal terminal sa EDSA Taft Corner Libertad Street sa Pasay City nitong Martes. Nakatuwang ng grupo ang PNP Highway Patrol Group sa naganap na operasyon. Samantala, may isang driver ang nakiusap matapos mahuling namamasada ng walang lisensya at kaukulang dokumento tulad ng ORCR ng sasakyan na hindi naman umubra kay SOGSF Chief Gabriel Go. Naisagawa ng matagumpay ang Nutrition Education Session o NES ng walang gutom program sa Buldon, Maguindanao del Norte noong May 12 to 15. Ang aktibidad ay nilahukan ng mahigit 1,200 beneficiaries mula sa 15 na barangay na nagpakita ng mataas na interes sa pag-aaral tungkol sa wastong nutrisyon. Pinangunahan ng mga barangay nutrition scholar ang pagsasanay bilang bahagi ng layuning itaguyod ang mas malusog na pamumuhay sa bawat komunidad. Siniwalat ng COMELEC na umabot sa mahigit 1 milyong botante ang naitalang nakagawa ng overvoting nitong nakaraang eleksyon. Samantala, nagsimula na ang preparasyon ng ahensya para sa paparating na BARM elections. Para sa detalye narito si Francis Riudique. Ayon sa Commission on Elections, umabot sa 1.3 million voters ang naitalang overvoting kaugnay ng katatapos lamang na eleksyon. It's really, it's 1.3 million each voters who did not vote properly na naglabing tatlo o more yung naiboto po nila. Maaaring nakalimutan, maaaring nagkamali sa bilang, maaaring may binago na boto doon sa kanila pong naiboto, pero ang problema po kahit magbago ka, kapag na-shade na, yun na po yun. Isiniwalat ito ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia matapos na magpahayag ng pagdududa si dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon sa malaking bilang ng overvotes. Paliwanag ni Garcia, ang kabuang bilang ng overvotes na tinatayang 17 million ay hahatiin o i-divide sa 12 na bilang na dapat na iboto sa pagkasenador. Samantala, sinabi ni Garcia na nagsimula na ang ahensya para sa paparating na BARM election sa Oktubre. 5 buwan ng kabuuang preparasyon ng COMELEC na ayon kay Garcia ay ang pinakamaikling preparasyon ng ahensya para sa isang halalan. Muling gagamitin ng mga automated counting machines na nagsilbi nitong nakaraang halalan. Kumpiyansa ang COMELEC na muling magiging magandang performance ng mga ACM dahil walang failure of elections ang naitala sa Mindanao. 3,500 precincts ang gagamitin para sa BARM elections. 7,000 naman ng mga ACM ang ipoprocure ng COMELEC dahil isang backup ang itatalaga sa bawat presinto. Samantala, nilinaw ni Garcia na hindi magkakaroon ng registration of voters para sa BARM elections. Tanging ang nagparehistro lamang umano nitong nakaraang halalan ang siyang makakaboto. Samantala, inanunsyo din ni Garcia na base sa kasalukuyang umiiral na batas at desisyon ng korte, tuloy na tuloy ang pagsasagawa ng barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE sa Disyembre. Francis Riudique, nag-uulat
para sa Golden Nation Network. Susunod sa News Force. US Secretary Rubio nagbabala sa posibleng civil war na kahaharapin ng Syria. BI, kinasuhan ang siyam na foreign nationals bunsod ng pamumuslit ng 440 million pesos sa Cebu. Magnitude 6.6 na lindol, niyanig ang Papua New Guinea. Manatiling nakatutok para sa higit pang mabalita sa pagbabalik ng News Force.